Ayun. So, good evening guys. Isang Bloody Thursday, October 24, 2024. Ayan. So, bumuhos si PSE Index natin kanina. So, ang daming nalaglag sa mga alaga natin. Wala tayong mapuntahan na magandang stocks kanina, no? So, okay. Malakas yung pullback ng market po natin. So, ginaya natin yung galaw ng US market. Kung napansin nyo, kagabi yung closing po nila is laglagan din naman sa US market natin. Pati kanina, yung mga Asian markets din. So halos lahat din po is nalaglag for today's trading natin. Ayan. So dami yata ng pakatlos dito sa mga stocks natin. So malakas din. O hindi naman ganun kalakas pero malaki na rin. 206.41 million net foreign sale tayo. And nag-close tayo ng negative 1.14% nga. So balik ulit tayo dito sa malapit sa support 7,283.79. Ayan. So may talaga may signs kasi yung divergence ng 'di ba yung mga price action natin hindi na masyadong umakyat pero yung mga RSI level natin at saka MACD formation is pababa nga po yung kanyang galawan. So ano yung negative reason sa market? Pero nakita ko lang naman sa kanya is walang masyadong catalyst sa market maliban sa US. Dapat sa US maganda nga hanggang sa ngayon pero nagpo-pullback nga din sila. So yun yung sinundan natin na galawan po nitong si PSC natin. So tignan natin bukas kung bumawi yung mga alaga po natin kasi kung pansin mo, yung futures naman ngayon, so malaki din yung drop nila eh. So yung S&P 500 niya, negative 0.9% kagabi. So ngayon is nasa 0.4 yata. O medyo maganda yung yung futures ng US market natin. So hopefully bukas maganda yung closing niya para mag-bounce din si PSE market. Parang head on shoulders yung peak ng market natin. Okay? So yun po yung pinaka nakita natin na balita dito sa buong market. So karamihan ng mga re-review natin, masakit tignan. So medyo nag-drop nga po lahat ng nandito sa listahan ko. So Macro Asia is nag-drop ng 2.26%. So meron siyang 79K net foreign sell. Pero kahapon net foreign buy siya ng 16 million, di ba? So hindi na rin niya kinaya yung pressure ng markets natin. So silipin natin yung mga price action. Si ASEN, ayan, natuloy na yung breakdown, negative 3.2% and meron siyang 10.56 million net foreign sale. SPNEC, negative 1.65%, meron siyang 515 o 51K net foreign sale. Tapos si MRC, negative 4.12%. Ako, ang dami. 723K net foreign sale. SMPH, so representative siguro ng mga big caps, kita mo dito. Alalaki ng drop, pati yung mga bangko na nangunguna, malaki din yung kanyang mga drop. So SMPH nag-drop ng 1.43% and meron siyang 23.79 million net foreign sale. FCG lost din, negative 3.3%, 14.04K net foreign buy. Ayan, 14K lang naman. Okay, so madugo yung mga alaga natin. Disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po. So yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagawin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold. Meron pong risk na involved sa market. So mataas ulit yung risk niya kasi pabagsak yung mga stocks nga po natin. So follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para update ka sa mga reviews natin. Good bad times na naman tayo. Subscribe ka lang po dito. And kung gusto mo ng guide, join ka lang dito sa trading group naman natin. Okay? So check mo na po yan. So yung mga nakasubscribe, ayan, 1K na lang ulit tayo kasi mahina nga yung market. So check mo na lang po yung ating mga uploaded videos, mga company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga PSC stock market studies man. And then follow mo din ako dito sa ating pati si crypto, di ba? Mahina din. Palaboy Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games natin. So may na rin si crypto natin. So check mo na lang po yan. Sa social media, Facebook account na Palabi Trader. Ayan. Or dito sa Facebook page na Palabi Traders po natin. Sa articles, Bodega Peak. Ayan. Sa local market, sa US and crypto. Tapos ano ba yung mga balita na napansin natin for today's trading. So dito muna tayo sa summary. Silipin natin kung ano yung pinaka-close ng market natin. Ganda ng mga yung mga pre-open ng mga AI stocks natin. Pero kahapon, laglagan din kasi yung karamihan ng mga AI na stocks.
So dito sa closing natin, 206 million net foreign sale, net foreign sale. So hindi naman ganun kalaki. Pero ba't ang laki ng galaw dito sa mga markets natin? So laki pala ng ano, ang laki ng drop ng finance, so 1.77%. So nag-profit taking na yung karamihan. So industrial, 1.7. Ilang araw na naman kaya bago mag-recover si PSE. Property, 1.01%. And mining and oil natin is nag-drop siya, din siya ng 1.25%. So wala kang pupuntahan na stocks, maliban siguro yung mga ilang pumitik, pero karamihan sa kanila is laglag din po yung ating mga price action naman. Ayan. So hina na market natin. Dito tayo sa summary ng mga blue chips natin. ICT lang yung perde tapos 0.49% pa. So tinamaan si, ayun na dividends DMC minus 3.4% sa banks yung tinamaan. BPI minus 3.3%, ASN minus 3.2%, Jollibee minus 2.98%. Ayan, so correct na. Tama, magkakaroon ulit ng buying price yung mga overbought na stocks natin. Monde minus 2.6%, PLDT minus 2.3%, Globe minus 2.16%, Converge minus 2.11%. So halos lahat o 29 na stocks natin. So 99% no, naglaglagan yung mga alaga natin na stocks. Ayan. So anyway, kasama yan sa trading natin. Tapos sino yung mga binenta? O, binili mo na. AUB, BDO, PNB, Union Bank, Alter, Meralco, SCP, Keeper, Monde, AC, JT Cap, Aritz, Meg, Robinson, Bell, 7, APX at saka si OGP. Ayan. So ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BPI, CBC, Metrobank, Security Bank, ASEN, APF, GEN, CNPF, DNL, EMI, si dito kaya nangyari sa kanya, IMI, Aboitiz, AGI, Costco, DMC, Ali, MRC, MREITs, Globe at saka si Tel. Ayan. So, buti pa yata nag-ano na lang tayo, mutual funds, di ba? So, tingnan mo yung yung mga ATRAM funds. Kay Globe yata to, makikita mo yung year-to-date profits niya. Lalaki, 29%, 28%, saka 26%. Ayan, magagaling yung mga fund managers natin na nagmamanage dito sa ATRAM. So sa Globe to, di ba? Sa Globe o GCash, makikita mo itong mga to. Pero ito kasi mga to, Sustainable and Growth Fund A unit class. Karamihan kasi dito is global to. So ibig sabihin uh, yung mga trending doon sa US market ang sinundan nila. Maganda 'di ba yung galaw ng lahat ng indices sa US market. So very good sila kasi sa global. Ayan, so pwede tayo mag-invest sa sa global market. Wala si eToro kasi 'di ba bawal na. Yung mga gusto ng mga parang mutual funds na dating. So, ito mga to kasi global yan. So, sinasabayan nila yung mga sikat na stocks sa ibang bansa. So, tayo, kung mag-sideways tayo sa 7.5, kung hindi tayo makalampas doon, hindi masyadong kikita yung mga mutual funds sa Pilipinas naman. Ayan. So, ito kasi global. Okay? So, at least meron kang ibang di ba? Idea kung saan ka pwedeng mag-invest kung medyo mahina yung ating mga alaga. Okay? So PLDT secured 2 billion social loan from HSBC to expand its fiber network. Lucky. Okay, si Double Dragon malaki yung niya yung ibibigay na bonds. Gagawa siya ng mga bonds, 8% return. So laki niyan, di ba? Malaki pa kay Pag-ibig. Ali Ayala Land Hospitality is planning to launch a new hotel brand as part of its strategy to expand its hospitality portfolio. FINMA, magkakaroon siya ng stock rights offering. And so, ewan ko, ano ba price action ni FINMA? Hindi natin napapansin. Is SM Investments, ang target price ni PhilStock is 1,161. So, halos nandun na rin siya, no? So, nagpipik na ba? Karamihan ng mga stocks natin. Double Dragon to offer the first tranche of its new retail bonds of up to 10 billion this November. And ito yung mamimigay ng 8%. Ayan. So, maganda to. Bonds to. Hindi to, tama ba? Hindi siya preferred shares. Yung mga ganun. So, hindi siya maapektuhan ng price action. So, ito yung corporate news galing kay PhilStocks. So, Double Dragon announced is upcoming retail ban. SMPH, okay. So, set to open yung niya, yung mall niya bukas. So, hopefully mag-bounce. Yan na rin siguro yung pinaka-catalyst niya. HH Shang Properties.
entered bid obsolete sale with San Miguel. CREC clarifies the 550 million investment for each op, onshore wind project is estimated figure. Ayan, so maganda to. May investments kay CREC. Aboitiz has officially signed partnership with the ICT. ALCO sets the initial dividend rate. Lalaki na ng mga dividends ngayon na. Nilalakayan nila, no? So, 7.32%. So, malaki na yan. So, ayan, check nyo lang po yung mga gusto sa mga dividend stocks. So, Asian mostly slip from peaks. So, ito, bumabagsak kasi yung galawan sa US. So, sumabay yung mga Asian markets natin. So, SMPH, open Mandawi City Mall. Open na ba? Ito na yun, no? Last October 25. Hindi pa naman, October 24 pa lang. Rather, sorry. Tama, 24, di ba? Ayan, so, ewan ko. Bakit open na yung kay to Trade Asia. Share buyback, AGI Costco, Tesla. Si Tesla yung matunog ngayon, yung pre-market niya is nasa 11%. So yung mga nagbabantay ng US stocks. So maganda kasi yung earnings niya. So buti pa sa US, pag maganda yung earnings sa mga stocks, nag-gap up talaga siya. Pero pag pangit, syempre nag-gap down din siya. So sa Pilipinas, good or hindi yung earnings, minsan baliktad, no, yung pangit yung earnings, sila yung tumataas yung price action. So Dow Jones ends down 400 points. So medyo malakas din po yung sinundan kasi natin na galawan ng US market, kaya ganyan medyo pangit din po yung market natin. Okay? So Globe Telecom appoints Carl Raymond, Deputy CEO effective January 1. Okay, may bago sila. SMPH, yan na yun. Globe has, okay, yan na rin yun. There are costs associated with every canceled flight. Nasdaq tumbles. Okay, nakalimutan ko pala. Bagyo pala sa Pilipinas, ayan. So, hindi ko nasabi doon sa intro natin kanina. So, pwede rin, di ba? Maraming negative news sa market natin. So, Nasdaq tumbles 1.6%. VIX spikes as US stocks plunge amid rate fears. Ayan. Pero ano na lang siguro yan? Mga pullback lang yan. Okay, so ito yung mga news natin kahapon. Tapos, ito. So, ito yung humatak sa atin talaga kasi malakas po yung drop sa US market natin. Yung representative nga natin sa US, nag-drop siya ng halos 2%. Okay? So medyo bad yung market. Bad weather, tapos bad market. So guys, yung ating Patreon channel, patalastas ulit yung mga gustong sumali sa trading group. So pwede nyo po i-check yung Patreon channel natin. Okay? So tingin tayo dito sa market natin, ayaw man natin. So maghanap ng support si PSE. So 1.14% na drop, 7 to, baba natin yan, 7 to 83.79. Meron tayong 206.43 million net foreign sale. So nandito na siya sa pinag-uusapan natin kahapon, ayaw man natin, pero nandito na siya sa 7274. Kaya lang solid pa rin kasi yung candle natin. So hindi natin alam kung yan na yung pinaka-bottom niya. So i-adjust pa rin natin yan. Lalagyan pa rin natin ng support dito sa 71 ano ba to? 7180 yata to last time. O 7137. So which is nagko-coincide dito, dito, dito at saka dito. So baka yan yung pinakamalakas na support na market. So kung ganyan, although nag-expect naman tayo ng bounce mamaya o bukas kasi kung okay yung closing ng US market, then magiging okay din yung galaw natin. Kaya lang kasi na-breach na yung RSI 50 level natin. So, di ba sabi natin, medyo bearish tayo pag naka-below RSI 50 tayo. So, ganun pa rin naman. So, hindi pa rin natin masasabi yan kasi solid kasi yung solid, medyo solid yung candle, no? So, hindi siya Dow G o ano. So, kailangan natin ng Dow G. Ayan parang ganito. Solid. May bullish engulfing candles. Meron siyang Dow G, inverted hammer. So, yun yung mga babantay natin na catalyst para sa reversal. Pero pag wala pa rin yun. So, maghanap muna ng support si PSE, which is, ito yung pinakamalapit na sa kanya, 7137. So, anyway, okay lang siguro. Kasi ayaw na umakyat ng di ba? Kung napansin nyo, from the last 2 weeks of trading, maliban dito sa spike na to, halos hindi na umakyat yung mga stocks natin. Yung makita lang natin na umakyat, sina MAC, sina FCG, di ba sila na lang yung gumagalaw last time. Okay? So, bearish review muna tayo, bearish side ng market hanggat hindi natin nakikita kung nagbago yung direksyon ng US market. Para makita mo din yung
So, di ba araw-araw kino-compare natin. So, tingnan mo lang sa sa Trading View, kahit isang kahit isang index nila. And then, yan, AMD, binabantay ko kasi yan kaya yan yung naka-default. Si S&P, nandito sa bandang kanan, SPX, S&P 500. So, makikita mo dito yung trend niya, di ba? Ayan, ginuwitan ko na rin. So, makita mo nag din siya, nag-breakdown. Kaya, nagkatakatan sa market kasi baka correction yung ginagalaw dito sa US market. Tapos, di ba, may scare pa tayo ng gera. Hindi pa rin naman natutuloy, pero nandun pa rin kasi yung scare niya. Tapos, November 5, yung end ng, tama ba, start o end ng election sa bandang US. So, normally, after ng election, umakyat pa yung mga stocks and then after ng election, saka na siya bumabagsak. So, pwede nyo rin i-check dito sa PSE market. Kasi yung pinaka-peak natin last time dito sa bandang kaliwa pa yun is before din ng mga election natin. Okay? So anyway, okay. So ganyan lang muna yung tingin natin sa market. Bearish muna kahit nag-expect tayo ng bounce para bukas. So ito yung mga winners. Sino ba dito yung may volume na lang wala kasing volume So maliit lang yung mga volume. IMI. So siya lang yung 1.71% si RCI mababa din 400K lang yung buyers niya. Ayan. So wala masyadong nag-buy sa market, no? So makita mo, wala masyadong nag-buy. Ito lang si ICT, 160 million. 0.49 si Meg. Okay din pala si Meg, oh. So buhay na buhay pa si Meg natin. Okay, so the rest, baba na. So tingin tayo dito sa mga losers ng market. So ano pa kung may volume ito si MRC nag-drop siya is 4.12. Si Vitarich nag-drop na rin, nag-gap down 3.95%. Mutik na rin ako mapabili dito nung akala ko mag-breakout to nung isang araw. Tapos si ABA, nag-drop siya, negative 3.5%. Si PX, yung mga minero natin, nag-overbought na rin kasi 3.43%. Si dito, ayan, 1.7, oh. So, nire-retest niya ulit yung, nire-retest ulit niya yung support natin dito, which is very bad para sa mga alaga natin. Tapos yung mga banks, Manila Water, natuluyan na rin siya, 3.35%. So karamihan is, okay, very bad. Huwag na natin tignan yung ibang alaga natin, yung mga trending stocks na lang. Okay? So silip tayo dito sa galawan sa US market po para may refresh ko para meron tayong idea. So maganda naman yung pinapakita ng futures market dito sa global dito sa US market natin. So makita mo dito si S&P 0.44%. So mukhang maganda yung opening. Pero si Dow Jones drop pa rin siya negative 0.18. Nasdaq futures is positive 0.81. So medyo malakas yung bounce nila, pero tingnan natin baka bounce lang 'yan. Pwede rin naman siyang mauntog. So babantayan natin kung ano yung closing mamaya dito sa US market para anticipated natin kung ano naman yung igagalaw dito sa Philippine markets. Okay, so mapula kagabi. Pero dito makita mo dito sa European markets, okay siya. So FTSE 0.5, di ba? So karamihan sa kanila is maganda. Pero dito sa bandang Asia, pares din naman tayo. Ayan, so mapula din naman karamihan. So tayo lang yung malakas kasama natin si Hong Kong na nag more than 1% yung closing natin. Yung iba, less than 1%. Okay? So mapula yung galawan sa global market. Tapos dito sa crypto, okay, nag-stabilize siya, no? So hindi na masyadong bumagsak. Siguro bumawi na konti to. Bitcoin 66.9K, Ethereum 2.5K, and BNB is 588. Ayan. So huminto ng konti yung laglagan din dito sa bandang crypto kasi nga medyo maganda yung pinapakita na futures ng markets po natin. Okay? So balik tayo dito sa Philippine markets. So ako okay lang kahit medyo mag-correct yung market, wag lang lumabas yung binibilang natin na 15 billion. Kasi pag nag-start na lumabas yung mga yon, mahirapan na tayo mag-break ulit pabalik dito sa 7,600. Okay, so tingin tayo dito sa mga individual stocks. So nagko-correct karamihan. So nag-drop si Macro Asia natin 2.26%. So nag-resist siya. So hindi na tayo sa 8 bababa natin siya sa 7.74 and saan ba yung pinaka-nearest na support?
maliban sa MA9 is meron siya sa 7, no? Saan ba yung 7? Okay, dito. Okay, so 7 yung pag-usapan natin. So sakto lang siguro dito sa ano, MA9. So kung talaga malakas si ano si Macro Asia, kung mahina pa rin yung market bukas, magde-drop siya pero kailangan natin makakita ng doji dito sa areas na to. Malapit sa 7 para pag nag-rebound ulit yung market, tutuloy tayo doon sa rally nitong si Macro Asia natin. Ayan. So nakapag-profit ka ba sa kanya? So lumalaban pa rin naman kaso 2.26%. Hopefully hindi na siya madagdagan kasi may hawak pa rin naman tayo na ano na Macro Asia. So tignan natin yung trend niya is nandito ano. So ito yung pinaka-trend channel niya. So, sumagad na nga talaga siya, no? So, yung nag-double tap siya dito, tapos may negative news sa market o negative sentiment. So, nagda-drop siya. Okay? So, 7 na lang po. Ayan. So, bantayan natin yung 7 kung hopefully hindi siya ma-breach. So, tama lang din siguro kasi overbought na masyado si, ano, si Macro Asia natin, di ba? So, meron siyang, wala naman masyadong foreigners, no? So, drop na 2.26%. Okay. So, ganyan na lang muna. Tingin natin sa kanya. Siyempre, bullish pa rin naman. Kasi yung pinaka-trend ng market niya is paakyat siya. So, tingnan natin kung magiging ganito ba siya. Yung ito, parang may hammer dito or parang dito na pullback which is nag-glide sa MA papunta sa MA20 bago siya gumalaw ulit na paakyat. Okay, so optimistic pa rin naman tayo kay Mac for the short term. Next, ASN. Ito, medyo maghanap talaga tayo ng support. Ayan, na-break na kasi. Ayan, ito yung pinaka-ayaw natin. Mabibreak yung mga support lines. So, kahapon kasi, di ba, sabi natin, o baka dito na. Kaso, medyo duda tayo kasi nga yung candle natin is medyo solid siya. So, na-break na siya ngayon. Ang pinakamalapit na support na lang natin, hanapin natin siya is, syempre, balik na siya dito sa range na to. Dito na tayo titingin, nasa 4.5. Ayan, masaklap ulit. Yung pwede nating galawan dito kay ano, kay ASEN natin. Pa-overbought na rin siya. So tingnan natin, mali mo bounce to sa overbought. Kailang makita mo na lumabas talaga sila. Kasi yung last two candles natin, medyo malaki yung ano, yung volume natin. Ayan. So maghanap ulit ng support si ASEN. So ito yung pinakamalakas siguro sa kanya, pero masyado malayo ba sa dinodrawing natin. So, yun kasi pinapakita niya. Or kung gusto mo, kasi medyo may trend nga naman siya na parang pa-downtrend yung direction niya ngayon is pwede rin naman ganito. Ayan, which is parang dito pa rin naman yung pinaka-support ng downtrend na channel ni ASEN natin. Okay, so very bad, minus 3.2% and lumabas ulit 10.56 million net foreign sell. Ayan, so yan yung pinakabagong trend ni ASEN natin. Next, SPNEC. Asa na yung balita natin dito? Ayan, nag-gap down din siya kanina umaga. So, negative 1.65%, 515K net foreign sell. So, hopefully, hindi siya masyadong magulat sa mga laglagan sa market natin. So, meron siyang, okay, so wala, no? Hindi natuloy yung recovery natin. So, ibababa natin yung resistance dito na lang muna sa 1.25. So, ang pinaka-best case scenario natin para dito kay SPNEC is maging sideways na lang siya dito sa range na to. Okay na yun, di ba? Basta hindi siya mag-breach kasi medyo malalim yung yung MA100 natin nandito sa piso o piso yung pinaka MA100. So na-breach na rin niya yung RSI 50 which is not a good sign din para kay SPNEC natin. Pero at least hindi naman ganun kalaki. Yung drop niya 1.65% lang. Next, ito medyo volatile to. Si MRC natin, okay. So nagre-retest ulit ng MA20. Tignan natin. So babagoy na ba natin yung parang ito na yung magiging trend natin sa kanya, no? Kasi last time tinataasan natin yung buka niya kasi nga may tendency na mag-spike yung price action. Pero ngayon, since na double confirm, 1, 2, 3. So ito yung pinaka-resistance natin dito sa bandang taas. So retest tayo MA20. Kailan malakas din pala, no? Negative 4.12% and 723K net foreign sell. So hopefully mali yung yung drawing natin sa kanya. Pwede mo siyang i-adjust dito pero ito kasi yung pinaka niya, pinaka picture talaga niya. Ayan.
So, and then meron pang bad sentiment yung market natin. Kaya lang masyadong malalim. Kung masyadong malalim sa'yo, then pwede mong i-adjust yung pinaka-support level natin. Yan yung pinaka-trend niya. So, kung immediate support, sige, pwede tayo dito sa 0.990, no? O 0.993 o 90 na lang yung pinaka-support natin sa kanya. So, correction din siya. Pero ano pa rin naman siya. Okay. So, pwede rin naman na sabihin mo, bullish pa rin. Kasi higher, ano pa rin naman siya eh. Higher low formation pa rin naman. Unless bukas, ma-breach natin yung 0.93 na resistance nitong support level nitong si MRC. Okay, next. Representative ng properties na paborito natin, SMPH, laglag. So currently, nasa support. Huwag sanang gayahin si ACN, di ba? So ganyan din yung itsura ng support ng ACN kapon pero na-breach yung galawan niya. So wala na yung uptrend natin dito sa side na to kasi na-breach siya. So ang titignan na lang natin is kung saktong magbabounce siya dito. So kaya kailangan maganda yung closing ng US market natin mamaya para sundan ng markets natin. So okay, pa-correct siya. Medyo malakas yung correction ni SMPH natin. So ilang percent na tong drop niya? Simula sa peak area is drop na siya ng 6%. So 23 million net foreign sell and meron siyang drop na 1.43%. So kung hindi na to yung line natin, hindi mo pwedeng ganyan, no? So tingnan nga natin yung trend channel niya. O bukas na lang, no? Pag may bounce na kasi hindi natin makita yung bottom pa niya. Ayan, pwedeng ganyan, di ba? So tingnan natin bukas kung mag-survive to yung support niya dito sa 31 or 30.95. Pag hindi, dito ulit tayo, 29.9. And then lastly, si FCG, ayan, puro correction, puro negative yung binabantay natin. So negative 3.3%. So malakas din 'yan. So resistance and okay. So nagta-try siya na mag-bounce kanina pero parang hindi niya kinaya, no? Yung pinaka MA9. So next natin na support is malapit dito sa MA20. Ayan. So ito yung pinaka-channel niya. Oh. So halos ganyan yung sinusundan niya. So nag-peak na siya sabay sa negative sentiment, nag-peak na and then sabay sa negative sentiment. Hopefully mag-bounce siya malapit dito rin sa 0.88 levels natin. Ayan. So okay pa naman yung RSI niya. Above pa rin naman siya na 50%. And nandiyan pa rin naman, kailan ba to? November 13 pa rin naman yung pinaka natin, ex-date sa 3%, ilan ba to? 3.38% na dividends ni FCG natin. Okay, so wala tayong magandang review for today's trading kasi majority nga naman hawak natin is nalaglag. So tignan na lang natin kung paano mag-bounce si PSE. Hindi pa naman siya lower low, di ba? So maghanap pa siya ng higher low support and wala namang negative news global market eh. So anyway, hopefully mag-bounce tayo sa Friday's closing. Friday na naman bukas, di ba? So yun, hopefully maayos na rin yung bagyo bukas para okay yung trading natin. Ayan. So yun lang muna yung ating review. As usual, bakit I'm close? Please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel, Crypto Koto, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. So, happy Friday trading po.